Sir, any man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. I will never allow any lady to cry because of me. But you already did. I never expected that. I'm sorry again. Bye, sir. Diba? Palakpakan natin. Dancing with the beat. Yo. DJ Glenn on the mix. Parkos bangag, parkos bangag, parkos bangag, 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 bangag. Yun. Magandang araw po sa inyong lahat mga bossing. Andito na naman po ang pinaka-paborito ninyong fake news peddler. Oo, sa balat ng YouTube. Kamusta naman ang buhay-buhay mga boss? Oo, buhay pa ba? Buhay pa ba? Naku po, napakarami nating ikukwento ngayon. Oo, naku, eto na po ang another day. Another uratang session with yours truly, Boss Dada TV. Pasakitin na naman po natin ng mga puso, loob, balon-balunan ng mga kapwa natin fake news peddlers, mga switik, mga salot, putok sa buho, mga walang silbi sa buhay, mga pabigat sa mundo bayang Pilipinas, mga demonyo Santanas, Judas, Barabas, Cestas, mga sindikato, sinungaling mambubudol, mga anak ng tokwa, anak ng teteng, anak ng tinapay. At lahat ng mga kupal dito sa ating bansang Pilipinas, sa buong gobyerno. Ay grabe mga bossing. Siyempre bago ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa taxpayers sa inyo pong pagpapakain sa akin ng saging na halos mabulok na. Ito pong saging na to ay napaka-importante sa akin mga bossing. Alam nyo kung bakit? Dahil ang tawag ko sa saging na ito ay ang the taxpayers banana. Itong saging na to mga boss, galing to sa the House of Representatives. Hindi ko alam kung magkano tong isang piraso saging na to. Alam mo naman, ang isang bagay kapag dumaan sa HOR, sabi nila, hindi ko sinabi yun sabi nila, nagmamahal. Magkano kaya ang halaga nitong saging na to? Palagay ko mga 70,000 to. Kaya ako tinawag na taxpayers money. Kasi syempre, alam naman natin na yung Congress, buwis ng taong bayan yung mga ginagamit-gamit nila dyan panggastos-gastos o galing to doon. Syempre, binili nila to. Hindi lang natin alam magkano to. Pero, i-preserve ko talaga to. Ay, alupit! Napakalupit ng mga nangyari ngayong araw na to mga bossing. At ako po ay talaga naman proud na proud. Proud na proud ako sa ating kinahinatnan ngayong araw. By the way, magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga barateros na nanonood worldwide. At nagpapasalamat din po ako mga bossing sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Itong walang kakwenta-kwentang channel natin. Again, disclaimer lang po. Ito pong channel na to ay wala pong katotohanan ng lahat ng ating mga sinasabi rito. Puro kabulastugan, puros katarantaduhan, walang katotohanan. Pero i-like po ninyo, i-share ninyo, i-follow po ninyo. Pero pag share ninyo, sabihin nyo, gusto nyo ng fake news, manood kayo rito, ganon. Disclaimer nyo din. Mabuhay! Salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe, ng mga bagong subscriber. Pero nanonood ako. Tinitingnan ko yung ating demographics, yung ating analytics. Naku po, marami po nanonood dito na hindi pa po subscriber. Kailangan nakasubscribe kayo lagi. Subscribe no.
Oh, para lagi tayo masaya, lahat tayo masaya, kayo talaga oh. Subscribe kayo, like and share. Importante sa lahat mga bossing. Alam niyo kung ano, yung comment ninyo, nababasa ng mga kinauukulan yung mga comment nyo. Kaya comment, like, share mga bossing. At ayun na nga. O galing tayo kanina sa Congress. Nako po, kinabahan po ang ating mga pamilya. Lahat ng ating mga mahal sa buhay ay talagang kinabahan. Ang dami pong nagdasal sa kapakanan ni Boss Dada. Dahil alam niyo naman si Boss Dada, Diyos ko, kanina ang pinag-uusapan, gago at saka tanga. Putang ina niyan. Sabi ko, naku po, parang ang laking issue sa kanila nung gago at tanga. Hindi na yata nagagamit dito yan sa channel ko. Oo, parang pag ginamit mo yung gago at tanga dito sa channel ko, puta, napakabait pa natin pagka ganun. Kinabahan ako, sabi ko, Diyos ko po, ang pinag-uusapan nila, G-A-G-O. Ini-spell pa nila. G-A-G-O at saka T-A-N-G-A. Naku po, sabi ko, Panginoon. Nagdasal ako ng time, sabi ko, Panginoon. Wag po sana nilang maalalang mag-play o manood. Wag po silang manunood ng channel ko, ng vlog ko. Dahil pag nanood sila, Diyos ko po, sigurado ako, tangina yung mga murang hindi pa nila nakukuha sa mga buhay nila, nakuha nila dito. Ay grabe talaga. Oo, kaya sabi ko, naku po, sana naman. Nung una, mga bossing, hindi kasi bawal naming ito, nagkukwento lang po ako, HOR, House of Representatives. Disclaimer lang po, alam ko po bawal i-negative content ang House of Representatives at saka yung TRICOM. Hindi ko negative, kukwento ko lang naman yung karanasan ko. Sige na, pwede na yan. Kukwento ko lang yung karanasan ko kasi it was a once in a lifetime experience. Ay, once in a lifetime experience yun, ha? Oo. Once in a lifetime experience because sa buhay nating ito, sabi ko nga sa inyo, ang saya-saya ng buhay ko, why? Naka-attend na ako ng Senate inquiry kay General Torre. Naka-attend pa ako ng Congress hearing. Dahil dito sa pinaggagawa kong kabulastugan dito. Oo, tapos ano pa nangyari? Na-meet ko pa si Pangulong Duterte, si VP Sara, si Basti, lahat na ng mga pangarap kong ma-meet sa buhay ko. Pangarap ko rin ma-meet si Jesus, pero wag muna ngayon, wag muna, ha? Pangarap ko rin ma-meet si Jesus, pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, ha? Sa mga susunod na, siguro mga 80 years from now. Wag muna ngayon. Baka sabihin ko kasi, ay talaga ba? Sino pa pangarap mo makita sa buhay? Marami. Pero si Jesus yung pinaka-gusto kong makitang huli. Nakapila yan, madami pa. So, gusto ko lang i-experience, yung experience ko. Kasi it's actually an honor. Kasi, kita nyo naman, bago pa lang tayo sa pag-vlog. We've been vlogging for a little more than 3 years only. And nakita nyo naman, ayan, nandito sa ibabaw ko, I got my 100,000 plaque from YouTube already. And I just got my America Prestige Awards. And I will be receiving another award this December in the United States of America, in Los Angeles. I think it's Los Angeles or in New York. Gawad America naman. Grabe, baka hindi kayo naniniwala sa akin, ha? Pakita ko sa inyo. Meron akong award na marireceive. Ayan, wait lang. Pakita ko, baka sabihin nyo, hindi naman ako totoo. Ayan, Gawad America. Hi, Mr. Darwin Salcedo. We are awarding you as the best vlogger in the whole wide world. Diba? Sabi ko sa inyo dito mga ginagawa nating kabulastugan dito, may pinatutunguhan ka anuhan ito. Kaya kukwento ko lang yung aking experience kanina. Hindi ba? So ngayon mga bossing, lahat ng mga pamilya ko, nanay ko, kasi hindi ko na nakikita yung nanay ko, ang tagal na.
Oo, every weekend dati umuwi ako, but nung simula nung nag-start itong ating kampanya, itong kampanya natin para sa PDP Laban, and alam niyo naman si Boss Dada ang spokesperson ni Pastor Apollo Quiboloy sa mga liblib na lugar, doon sa mga lugar na hindi napupuntahan ng mga politiko, pero kailangan nila yung mga boto. Si Pastor Apollo Quiboloy, pinupuntahan namin yan para talagang ipakilala si Pastor Quiboloy sa buong mundo ng Pilipinas. So ngayon, hindi na ako nakakauwi sa nanay ko, mga bossing. Tagal-tagal na, siguro mga 2 buwan na. Dahil laging tuwing weekend tayo lumilipad sa kung saan dako ng mundo. Kulang na lang ipadala ako ni Pastor sa Mars. Pag pinadala niya ako doon, wala akong pakialam. Pupunta ako doon, ipakakampanya ko siya doon. So ngayon, mga boss, yung mga magulang ko, nag-message sa akin nung nakaraan. Sabi, anak, nakita ko yung pangalan mo. Baka makulong ka, yung mga kapitbahay natin, nag-aalala na. Sabi ko, ba't nag-aalala sila? Wala naman silang pakialam sa buhay ko Ba't ngayong mga chismosa talaga ka nakikipag-usap sa mga yan? Dati naman di ako pinapansin ng mga yan. Tapos pag makukulong ako, lahat sila nakikisimpatsyang mga hayop sila. Sabi ko, wag mo pansinin yung mga kapitbahay natin, mga kumag yung mga yan. De, joke lang, mabait mga kapitbahay ng nanay ko. So sabi ko sa nanay ko, wag ka mag-alala, di ba napag-usapan na natin yan? Nung una pa lang kasi na nagkaroon ng TRICOM, sinabihan ko ni nanay ko, umuwi na ako sa bahay. Sabi ko, ma, makukulong ang anak mo pero gagawin ko to para sa bayan. Okay lang yan. So yung nanay ko hindi naman umiimik, yung pala nag-aalala na. So nung aatin na nga ako, sabi ko nga, huli na, atin na ako. Sabi niya sa akin, anak, magdasal ka. Kailangan lahat ng pasensya, baunin mo. Kung pwede na maglagay ka sa backpack mo. Di syempre tayo, sabi ko nga, hindi na tayo makakaiwas dahil tayo inisyuhan na. According to them, inisyuhan na ng subpoena testificandum. Hindi, bali, wala akong natatanggap talaga. Wala akong natatanggap. Kaya lang, ayaw ko naman nabigyan sila ng reason para i-contempt ako. Kasi syempre, nakikita nga natin, si Presidente Duterte nga diba? Sumusunod nag-a-adhere doon sa batas pero napadala pa din sa dahig. Kung tayo magmamatigas pa tayo na, wala naman ako natatanggap, wala ako natatanggap, putang ina niyan, walang batas-batas ngayon. Hindi, kulong ka ngayon, yun ang impression natin. Kaya umaten na ako dahil ayaw kong ma-contempt. Ngayon ang aking gameplay, sabi ko, pinag-pray over ako ng mga taga-KOJC. Sabi ng mga taga-KOJC sa akin, ng mga kapatid ko dyan sa Seminay, Boss Dada, ipagdadasal ka namin na ikaw ang pinakamabait na version mo sa buong buhay mo. Ay, yung pinakama-anghel mo, kirubin. Yung pagiging kirubin, ilabas mo. Kailangan ka ni Pastor Quiboloy para sa pangangampanya dahil si Pastor ay nakakulong. Pag nakalaya na si Pastor, kahit magpakulong ka ng buwisit ka. So kailangan ka ng Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement para makipag-usap, makipag-dialogo sa lahat ng mga sulok ng bansang Pilipinas. So kailangan kong maging mabait. Kaya kanina, pagdating ko pa lang, mga bossing, pagdating kong ganon, grand entrance ako. Sabi ko, putang ina, patay. Nagsisimula na yung hearing, putang nagsasalita, mga kano. Pumasok ko, dahan-dahan akong ganyan. Ang laki ko, di ba? Putang ina, di nakita ako nung mga, nakita ito ng bakulaw. Dumating si King Kong. Walang maupuan. Ang laki-laki ko doon. Paikot-ikot ako. So, suma total. Di pinapil up na ako. Ikaw ba to? Ako yan. So, nilagay na yung pangalan ko sa may lamesa. Ako po, eto na. Maya-maya, biglang lumapit yung staff ng Congress. Sabi, Boss Dada, okay ka na? Doon ka na umupo sa may gilid. Kasi hindi naman ikaw yung target na vlogger o yung hinahanap na vlogger. Ay, sabi ko, wow, may target. Sumabuti na lang, di ako target. Ang laki ko pa naman, ang dali ko patamaan. Tas kalaunan, binigyan ako ng pagkain, mga bossing. At eto, ang isa sa mga pagkain natin. Pero hindi ko kinain. Binigyan tayo ng pagkain. Sabi ko, wow, sarap. Kuya, pahing coffee. Pahingin lagyan mo ng cream at saka ng sugar. Sarap pa ng order ko. Tayo na, sabi ko, taxpayer ako Sabi ko, nagbabayad ako ng buwis. Puta, matikman ko man lang yung buwis ko.
Sabi ko, excuse me, coffee please and water. Binigyan ako ng almusal. Wow, ang sarap ng almusal. Working lunch daw kami, working lunch. Tapos pagkatapos akong kumain, puchaya, may nagkaroon ng bukasan sa gitna. Ayun na, pinaupo na ako. Oy, Boss Dada, umupo ka na rito kasi meron ng upuan. Na walang yan na yan. Sabi ko, naku po. Doon pa ako sa may pinakaharap nilagay. Oo, katapat na katapat ko yung mga, yung PNP, yung NBI, anak ng Tekla naman, no? Tapos, isa-isa ng pinapauwi. Meron pa ba kayong itatanong sa BIR? May itatanong pa ba kayo sa DICT? May itatanong pa ba kayo sa ganito? Isa-isa ng pinapauwi. Nako, putang ina, sabi ko, duelo na to. Vlogger versus congressman na to. So talagang ready kami. Prepared kami. Taas eto na. Tanungan na. Ayan na. Ay, Congress, nagkukwento lang ako. Wala ko, tsaka ipi-play ko lang yung mga ilang mga, yung mga napag-usapan kanina. Pero hindi ko ibabash yung try ko. Maganda nga ang sasabihin ko sa try ko mamaya, ha? Maganda yung sasabihin ko sa try ko. Hindi, sa totoo lang. Napakaganda, mga bossing, noong kinalabasan netong Tricom. Kasi, nagmumura tayo sa ating vlog. At ayaw ng mga congressman na namumura pala sila. Kasi feeling nila na ma-violate yung kanilang karapatang pangtao. Pero ito ang maganda rito. So ako, para sa sarili ko, yung ginagawa kong ito, karapatan ko sa pagpapahayag. Karapatan ko ito bilang isang Pilipino ang gumawa ng mga ganitong katarantaduhan dito. And with all the disclaimers naman na binibitawan ko sa inyo, siguro naman alam nyo na hindi ito yung channel para sa inyo. Kung kayo mabait, kung kayo yung mga pinanganak sa sa sabsaban at putang ina, may mga santo pa yung mga pangalan ninyo, huwag na kayo manood dito dahil putang hindi mabait talaga itong channel na to. Itong channel na to ay nuknukan ng kupal na channel talaga ito. Puro kabalbalan ang maririnig mo talaga dito, kahayupan at katarantaduhan. Kaya ako naman nagbibigay sa inyo ng disclaimer. Ngayon, so antindi ko magmura nung naririnig kong pinag-aawayan ni Abante tsaka ni Joey. Yung pagmumura ng tanga gago, naku po, sabi ko, mas malala doon ang mga binitawan nating salita. Pero alam ko na na karapatan ko yun. Alam ko karapatan ko yun. Alam ko pasok sa karapatan ko yun. Hindi nga lang siguro pasok sa standards mo ng pakikipag-usap mo dahil hindi ka nagmumura. Ako pala mura ko. Lumaki ko sa kalsada Lumaki ko sa mga squatter ba. Kaya ang salitaan natin, masang-masa. Pero ang para sa akin, ang take ko dito sa hearing na ito, na I can actually apologize for the damage. Let's say for example, minura kita, kung naapektuhan ka doon sa mura ko, I am sorry, pero hindi ko tatanggapin yung sasabihin mo sa akin that I am wrong. Only the courts of the Philippines, ang mga korte lamang po ang magsasabi whether mali po ako or tama ako. Maaaring sa perception mo bilang isang tao ako ay mali, maaaring sa'yo ako ay mali, maaaring sa'yo ako ay tama. Perception mo yan, pero para sa akin ako ay tama, hindi ako mali. So pwede akong mag-apologize sa'yo kung nasaktan kita, pero hindi ko tatanggapin yung sinasabi mo na tama ka at mali ako. Kasi only the courts ang mag-i-interpret ng batas. Ang meron lang pong karapatan mag-interpret ng batas ay ang korte lamang. Ang congressman at senador, sila lang po ang tagagawa at tagapagpasa ng batas. Pero mag-interpret po niyan mga korte. So, meron po tayong mga kasong available dyan. Libel, slander, cyber libel. Ngayon, pag sinampa mo yung mga kaso na yan, it's still the courts who will decide whether mananalo ka or hindi. So, in short, para masabing mali ako at para masabing libelous yung binitawan ko at para masabing ako ay lumabag sa batas, kailangan mo muna akong i-demanda at kailangan mag-rule yung korte in favor sa'yo para ako ay mapasala.
Yun lang po, plain and simple. Sobrang hirap talagang malaman. So, kaya napakaganda nung kanina na hearing kasi naliwanagan tayong lahat. Ang ganda actually ng batuhan ni ni Congressman Abante at saka ni Joey. Ang talino nila parehas. Sobrang ganda ng mga punto nila parehas. Ang ganda ng mga sinasabi nila, ang ganda ng sagot ni Joey. Talaga namang well represented ng ang mga DDS ni Joey Di Vibre. And alam naman natin, una pa lang gigil na si Abante kay Joey Di Vibre. Oh, so at least kanina napag-usapan na talaga yung galit nilang dalawa and yung sobrang galit nila. Yung sobrang galit nila mga bossing, nako po, alam nyo ba kung ano nangyari? Oh, ang nangyari sa sobrang galit nila ay ito na nga ang nangyari. Nangyari mga bossing sa kanilang sa hanaba-haba at tinagal-tagal ng kanilang diskusyon, palitan ng suntok, uppercut, tadyak, kurot, dura. Oo, ang kagandahan nito is walang personalan. Diba? Nagkaayos-ayos din lahat. After everything was said and done, itong si Congressman Abante is man enough to go to us, shake our hands, all ng kaming bawat isa. Kinamayan niya kami. Thank us, sabi niya sa amin, maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo, ha? Salamat, ha? Yun lang sinasabi niya, salamat sa pagpunta, ha? Oy, ikaw, Boss Dada. Ang laki mong tao, ikaw ang pinakamalaking vlogger na nakita ko, sabi niya. Ganun po ba? Sabi ko si J. Guevara po, malaking tao din yun. Pero ang laki mo, ha? Sabi niya, ikampanya nyo ko, ha? Sa mga subscriber nyo, doon ako medyo, ha? Grabe naman to. Ikakampanya kita? Sige na. Well, ito, in all fairness, kasi ako, ang impression ko sa Congress, buwisit sila. Ang impression ko, parang, grabe naman to mga to. Lahat na lang kalaban. Si Paduano laging galit. Si Paduano lagi talaga siyang galit. Kahit wala naman siya dapat ikagalit. Pero, ganun na pala talaga siya pag nagsalita. O hindi ko alam kung pinaglihiba siya sa sama ng loob, pero pag nagsalita talaga si Congressman Paduano, kahit siguro umu-order siya ng pagkain sa kantin, para siyang galit. Hoy! Dalawang kanin at saka 3 ulam. Lagyan mo na maraming sabaw, ha? Itoppings mo! Parang ganun si Paduano. Para si Paduano yung lolo mo na putay na wala ka namang ginagawa, dahan-dahan ka na nga naglalakad, pag napatingin ka sa kanya, tatadyakan ka. O ganun si Paduano. So ako, nung nakikita ko siya, parang normal na kay Paduano. Parang hindi naman siya naninindak. Ganun lang talaga siya magsalita. Oo, ganun talaga siya magsalita na, hoy, ikaw, sino ka ba? Ano ka ba niya? Ba't bulong ka ng bulong? Umalis ka dyan, abogado ka pala, hindi ka tumupo dyan, doon ka sa likod. Bilisan mo, lumayas ka na dyan. Ganun siya. Oo. So ito naman si Abante, nakita ko yung pagiging pastor pa din niya somehow, kahit na syempre separation of church and the state, 'di ba? So pag nandiyan ka, mambabatas ka, hindi ka pastor, 'di ba? Tama? So talagang ine-expect mo na si Abante pag nandiyan siya sa Congress, hindi niya suot yung kanyang abito. O sa talagang congressman siya at gigisahin ka talaga niya. And he will kumbaga try everything na magagawa niya para palabasin niya din yung the best mo. And ang galing dito ni Joey Di Vibre. Palakpakan. Talagang panay ang suntok ni Abante, panay offensive ni Abante, pero si Joey Di Vibre stood her ground, and I think yung naging outcome netong hearing kanina, we earned the respect of the congressmen. Feeling ko, nakita ng mga congressman na sobrang gagaling, sobrang tatalino talaga ng mga DDS vloggers. At nabilib siya kasi
ang dami nating mga followers, ang lalaki ng mga channel natin. Nabilib siya mga bossings. Nabilib siya enough para sabihin niya, uy, kampanya niyo ako sa mga subscribers niyo ha. Mga followers ninyo ha. Punyeta kayo ha. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko dito sa mukha ni Congressman Abante na somehow siguro talagang palagay ko ito iniisip niya. Putang ina tong mga hayop na to ang gagaling. Putang ina tong mga to ang gagaling talaga ng mga DDS supporter. Tapos biglang ini-interview nila si Pebbles Cunanan, pukin ang ina niyan, parang tanga. Putang ina niyan, parang kagaguhan lahat ng pinagsasasabi dun. Lahat ng sinabi niya dun, hearsay. Oh, tapos nakita mo, ipinost yung picture na kasama lahat ng mga nandoon na si Trixie nandoon din si Joey. Nandoon din si Tio Moreno. Pero yung dalawa nandoon. Iniiwas niya. Nakita mo na talagang ang target niya si Harry Roque lang. Oh, at alam mo na may utos sa kanya. Alam mo na inutusan siya na targetin si Harry Roque lang. Bakit? Bakit? Puta ina, matindi ang istorya na yan dyan sa Hong Kong. Ang dami pa nangyaring kabulastugan dyan sa Hong Kong na trip nila na yan. Hindi ako kasama noon. Umuwi na kami before pa mangyari yun eh. Kasi galing din kami ng Hong Kong noon. We were there 2 weeks. Tapos, pauwi kami, kinaumagahan, merong maisog sa Hong Kong, hindi na kami nag-extend. Kasi balita nga namin, may something, yung mga paksyon dyan sa Hong Kong. So, umuwi na kami, bahala na kayo dyan. So, sila yung sumunod na batch ng maisog. Nauna kasi kami nagmaisog eh. So yung batch nila na maisog, yun yung nagkaroon ng problema at yun yung nagkita-kita sila. O yan yung nagbigay pa si Maharlika sa kanya ng pamasahe papunta dyan. Oo, so parang ito, kung makikita mo yung istoryahe ni Pebbles kanina, makikita mo na ang target niya talaga si Harry Roque lang. Kasi yung mga kasama na nandiyan dyan, pwede niya nang ipin eh, na yung mga nagkita-kita dyan, nag-usap-usap tungkol dun sa pulburon video. Oo, yung nakita-kita dyan, nag-usap-usap tungkol sa pulburon video, malupit yan. O di ba pwedeng, gano'n, nasabi ni Roque magpapabagsak siya ng gobyerno, so itong meeting nyo na to, kung paano pabagsakin ng gobyerno. Nandoon si Joey at saka nandoon si Trixie, nandoon din sila sa picture. So kasama kayong dalawa, pababagsakin yung gobyerno, pucha rebellion. Di ba? Pero pag dinali ni Pebbles yung dalawa, puta mabibisto siya. Mabibisto siya na yung istorya niya kanina hindi totoo. Kaya sabi niya, sinalba niya yung dalawa. Sinalba niya yung mga nasa picture. Hindi actually, yung mga nasa... Si Glenn Chong nandoon din eh. Katabi ko din si Glenn Chong. Niligtas niya si Glenn Chong, niligtas niya si Maharlika, niligtas niya si Joey at saka si Trixie. Pinuntirya niya lang si Harry Roque. Bakit? Hindi siya pwedeng kanain ni Harry Roque dyan mismo sa hearing niyan kasi nagtatago nga si Harry Roque ngayon. Kung ito kinanaan niya, si Trixie at saka ito si Joey, pag nagsalita dyan, didepensahan nila yung sarili nila, mapapahiya siya dahil ang daming lihim ng kupal na yan eh. Nung dyan sa Hong Kong issue na yan eh. So kaya ang target talaga nila, siguro inutos sa kanya ng boss niya kung sinong boss nung tungaw na yan. Alam niyo naman siguro kung sino, di ba? Inutos sa kanya, kanain lang talaga si Roque. Para saan? Palagay ko ito ako, nagbibigay lang ako ng assumption. Ang assumption ko is, para lumabas, according to his testimony sa Congress na, destabilizer ito si Harry Roque, siguro in the hopes na yung kanyang, asylum, diyan sa The Hague or sa Amsterdam ay maantala or hindi ma-approve dahil dito sa mga ito. Pero hindi nila alam, baka dahil lalo dito, baka lalong ma-approve yung asylum ni Harry Roque. So ganun yung nangyari. Yung istorya ni Pebbles, walang kakwenta-kwenta yun. Puta, alam mong talk shit eh. Alam mong puta, usapang bangag lang eh. Walang kwenta ako, para sa akin walang kwenta eh, putang ina. Tuwan-tuwa yung mga pulahan tanga, alam mong galawan na alam nila pare-pareho. Pucha yan, out of the blue biglang pumunta ka doon sa Congress, hindi ka naman imbitado.
Tapos may affidavit ka, yung affidavit mo hawak nung noong taga-Congress binabasa, tapos ikaw inaano mo na lang. Again, hindi ko inaano yung hindi ko sinisiraan yung Tricom. Ang sa akin lang, yung part na yun nung dyan kay Pebbles, hindi ko masyadong hindi ko kakagatin yan. Hindi yan magigain ng traction kahit ilang ibalitaan nyo yan gaano katagal. Galing ba naman yung yung source sa tatanga-tanga at walang kwentang tao, dating addict, Diyos ko po. Utay na, paano mo pakikinggan yan? Nakita nyo naman kung gaano kagagaling yung mga Duterte supporters. Amid Paglinawan, Trixie Cruz Angeles, putang ina niyan, si Joey Di Bibre, sila Coco Loco, yung mga nandoon. Ako nga lang ang patapon dun eh. Kaya siguro hindi na rin ako kinausap ng Congress. Sabi, putang ina to, mapapahamak lang tayo sa busdada na yan. Ang lakas pa kumain. Pagbigay natin ng pagkain, putang hindi pa lumalapag, ubus na kagad. Pag kinulong natin yan dito sa Congress, putang ina, kulang ang 10 kabang bigas dyan. Ito pa yung ibang mga nangyari, mga bossing. Ayan yung kay Joey, di ba? Eto. Panoorin naman natin itong isang pangyayaring to. Only man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. Di ba? Nagsorry na si Kong Abante. Ang mabait naman si Kong Abante. Hindi ba? She's like that. Ang ganda ng namin ni KLC. Ayan, meron kaming green ribbon. Yan ay Inday Sara ribbon. Hindi ba? Nag-sorry. The only man who made me cry, sabi ni KLC. Tapos nandiyan dyan si Aban. Sabi ko nga sa inyo, I think somehow this series of hearings, napansin, nakita ng mga congressman na the DDS, the Duterte-aligned supporters, vloggers, are really somebody. They're all intelligent. Pakinggan natin lito. I do not. Only man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. I will never allow any lady to cry because of me. But you already did. I never expected that. I'm sorry again. Bye, sir. Di ba? Palakpakan natin. Sabi naman natin dito naman sa channel natin, pag tama palakpakan, pag maliban natin eh. Maraming mga pointers na binitawan si Congressman Abante doon na medyo hindi natin gusto. Okay lang, sabi nga niya, okay lang yan kung hindi tayo nag-agree sa isa't isa. Paminsan-minsan, ayos lang yan, ganun talaga buhay. Pero wag tayo magbabastusan. Yun yung kanyang pinupunto dito. And napakaganda nung ginawa niya kasi siya lang amongst all the congressmen dyan sa hearing na yan na pumunta sa amin isa-isa, thanked us for coming, and nagpunta kanila Joey, sabi niya pa kay Joey, wag mo na akong ibabash ha. Yun yung usapan nila. Sabi pa ni Joey sa kanya nung sinabi na wag mo ako ibabash ha. Sabi ni Joey, tingnan natin. Yun ang sagot ni Joey. Tapos, you're all chami-chami na after. Parang sabi ko somehow yung professionalism ng mga congressman, naramdaman ko, and sincere naman sila. Alisin ko na yung fact na, kasi marami nagsasabi, naku, ano yung mga yan? Bayad dyan mga yan ni ganito, ni ganyan. Ayokong isipin yung part na yon. Kanina, nandoon ako and I was a witness I witnessed how in fairness naman kay Abante, medyo kapag may pagkabastos siya kapag nag-i-interpolate. Pero after the interpellation, nakasakit siya ng damdamin, nasaktan din yung damdamin niya dito. Siya ang sugatan talaga kanina. Tinatry niyang taga-tagain si Joey Di Bibre. Ang kapal ng balat ni Joey. Hindi niya na hindi niya na sugatan. And
sugatan kanina si si Sir. Usually pag gano'n sugatan, 'di ba? Tatry ka pa niyang tambangan eh. Hindi, tumayo na siya, nag-concede na siya. Pumunta siya sa amin, thanked us one by one, and pinakita niya na this is all just part of the job. So thank you very much Congressman Abante. Ito, talaga to. Sincere ako. Thank you talaga, Congressman Abante. Kasi kahit kupal ka sa paningin ko nun, pinakita mo kanina na hindi ka masyadong kupal. Kupal ka lang kapag ka nag-i-interpolate ka. Kupal ka lang kapag ka nag-cross-examine ka. Pero mabait ka rin naman pala. So, thank you very much, sir. Congratulations sa iyo dahil somehow wala ako talagang respeto sa iyo sa totoo lang. Wala akong respeto sa mga nakikita ko sa Tricom, Quadcom. Galit din ako sa iyo. Pero sa nakita ko sa iyo kanina, yung up close and personal, nakita ko sir na maayos ka naman pala at mali ako sa pagkakakilala sa iyo. In that sense, congratulations sa iyo. At Congress, isang paisa lang. Baka naman pwede. Meron lang kasi akong pinaka-paboritong part dito sa hearing na baka naman pwede kong reaction na react lang naman to. Hindi ko naman sinasabing pangit, baduy yung ninyo. Nakita ko po talaga kanina na ito pong Sir Johnny Pimentel, si Congressman Johnny Pimentel, nakita ko kanina, he's less grumpy. And he's making everybody speak. Tapos hindi na sila masyado yung kailangan i-acknowledge ka muna. Bago ka magsalita, you need to be acknowledged first. Kasi si Acop talagang consistent siya na Si General Acop, si Congressman Acop, consistent siya na parang yung lolo mo talagang masungit, wala ka nang ginawa matino. Tangina na kahit first honor ka, ayaw niya. Pagka nagdala ka ng mga kaibigan mo, ito po yung mga kaibigan ko. Putang ina, sino yung mga demonyo yan? Palabasin mo sa bahay yung mga hayop na yan. Ayoko sa kanila. Ang gusto niyan, ang mga ang mga kaibigan mo, mga kirubin, mga anghel, mga anak nila Santo Papa, ganyan. Ganon kalupit. Si Acop talagang very strict siya. You wait for the honorable chair to acknowledge you. Ganun siya. Mas marunong siya sa kay Pimentel. Pero Pimentel handled the hearing kanina, even if nagsasagutan na si Abante at saka si Joey, at minsan hindi na siya na-address ng Mr. Chair, pinabayaan niya yung malayang diskurso at matalinong conversation. So bibigyan ko din ng pasadong grado si Representative Johnny Pimentel. Ang mahal lang talaga ng relo niya. Utang ina, pag nakikita ko yung pag nakikita ko talaga yung rose gold na Rolex yata to, putang ina, naiinggit ako. Representative Johnny Pimentel, ang ganda ng relo mo. Hindi ako kasi mahilig ako sa relos Pag nakagano si Johnny Pimentel, yung relo niya, yung rose gold, putang ina, sabi ko, ang sarap. Nainggit lang ako. Nainggit. Wala man ako ibang ibig sabihin. Nainggit lang ako kasi ganyan ako pag nakakita ako ng isang tao na ang ganda ng relo, parang ang yaman naman nito. Tagi na 50 million yung relos niya. Hindi ba ganun na? Kasi ako, meron din akong Rolex, meron din akong mga mumurahin na mga relos, yung kasing mamahal nung sa kanila. Kung bagay sa akin, pinag-ipunan ko talaga. Para naman meron akong pangmalakasan ng konti, pero pag suot ko yung mga relos kong mahal, yung mahal na sa akin, puta na nakita ko yung relos ni Johnny Pimentel kanina, sabi ko buti na nag-Apple Watch ako ngayon. Puta ina, kung suot ko yung yung Seiko 5 ko, puta ina yung baka baka matunaw Pero sir, okay, very good. Ang ganda. Mahusay, napakahusay ng iyong pag-handle kanina. Maganda gising mo. Masarap din yung ipinakain mo. Salamat sa sa masarap na ipinakain sa amin. Medyo mainit lang diyan, sir. Sa susunod, laksan yung aircon. Oo, tsaka yung mga waiter nyo ayaw magbigay ng tubig. Kaya na yung kinakabahan na nga kami, ayaw pa kami bigyan ng tubig. Kasama ba yan sa strategy?
Pero baka naman pwede, Senator Johnny Pimentel. At saka Congressman, ano si ba to? Yung kaaway ni Jay. Yung laging galit. Si Congressman laging galit. Pasensya ka na. Ano ko lang to? Reaksyonin ko lang. Masaya kasi to. Natutuwa ako dito. Natutuwa ako. Baka pwede ha. Huwag nyo akong kakagalitan dito. Huwag nyo ako i-contempt dahil dito ha. Ano ko lang. Gusto ko lang makita. Nakita naman to ng madlang people. Pero gusto ko lang reaksyonan. Itong magandang, magandang sequence na ito. Ito, pasok. Thank you, Mr. Chair. And Boses pa lang, maiinis ka na eh. Ito, ang tapang ni Castro dito, palagay ko. Madaming laban ito si Castro na ipinanalo. Matindi itong laban na ito na inano niya kanina. Itong laban ni Castro kanina, ibang klase. Para talagang nakipagsuntukan siya sa 50 estudyante niya. Ito po si Teacher ito po si Teacher Castro. Tumatakbo pong senador. Tapos pinractice niya na yung kanyang English. Dahil syempre it's her time to shine. Matagal niya nang pinapatawag tong mga taga Facebook. So pinanindigan niya na. Pinanindigan na ni Miss Franz Castro yung pagpapatawag sa taga Facebook. Putang na, be careful what you wish for ha. Tinawag mo yan, kausapin mo yan. I also thank the Meta for coming here. Also thank the Meta. Putang ina, una pa lang palpak na eh. So thanks the Meta. Okay nang ina niyan. Puta, parang yung katulong namin to dati. Taragis talaga to si Aling Franz Castro. Visit talaga, hindi na lang kasi natulog to sa bahay. After 3 notices. Thank you. I have... Matawa pa siya. Pukin ang inakala niya, nakakatawa yung sinabi niya. Ulitin natin yung sinabi niya. When you look at the... when you... Our content moderation Some specific... about these very important issues. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Dr. Rafael. We will now proceed to the interpellation with regards to the Meta issue. The first to interpellate will be Honorable Franz Castro. Thank you, Mr. Chair, and I also thank the Meta for... I also thank the Meta. Putang ina talaga, hindi ako makamove on dito. Putang itong ganito teacher ko, putang ina niyan, sabi ko kasi wala ako matututunan eh. Siguro to tinuturo talaga dito sa eskwela, puro makibaka. Makibaka. Painan yan. Coming here after 3 notices. Thank you. Tumatawa pa siya. After 3 notices. Putang ina niyan, hindi naman nakakatawa yun. Thank you. I have some specific personal question about how the Meta is detecting community standards violation or what you call violation of community standards. Talaga, what is the community standard of violation and the community standard violation? Ano ba talaga kasi? Franz Castro, para naman tanga to eh. When you look at the when you look at your platform, we have here several when you report like a content, you will find here several violations like scam, fraud, or impersonation, unauthorized political ad, adult content, selling or promoting restricted items, violence, hate, or exploitation, bullying, or unwanted content, intellectual property, suicide Kainin ko na yung saging ko. suicide or self-harm, false information, problem involving 18-year-old. Or someone under 18 years old. Problem involving 18 years old. Anak ng tokwa, dire-diretso yun. Problems involving 18 years old. Pinutol mo pa eh. Problem involving 18 years old.
Oo, involving 18 years old. Dire-diretso yun, ma'am. Pag binasa, parang ka namang yung kanta eh. Ngayon at kailan man sumpa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailan man. Wag ganun, ma'am. Grabe naman kami. Minsan na kumanta, nagbupa kayo. Ito, ayun nga, mali-mali naman yung basa naman kasi netong teacher natin eh. Well, I was a victim of your platform where my official Pukin na yun to. Biktima siya nung platform nila. Putay nang yan. Sarap na saging. Lalo na paggagaling sa buwis ng taong bayan. Biktima daw siya ng platform nila. Unang-una sa lahat, Franz Castro, nakikigamit ka lang. Nakikigamit ka lang sa Facebook. Hindi nagmakaawa si Facebook sa iyo na gumawa ka ng account sa kanila. Ikaw ang nagskusan loob na ginamit mo yung platform nila. Puta ina, ikaw pa na-scam. Anak ng tinapay naman to si Franz Castro. Ikaw pa na-scam nila. Platform nila yan. Kanila yan. Nakigamit ka lang. Kaya nga meron ka pa nga dyan mga pipirmahan na mga I agree na mga kontrata. Kasi nga, pucha yan, lahat ng information na ibibigay mo sa kanila, hawak nila, makikita nila. So, ikaw yung nakikigamit lang sa kanila. Hindi ka naman nagbabayad. Usually nga yung iba nga kapag verified yung account, nagbabayad ka pa buwan-buwan sa kanila para lang ma-maintain mo yung account mo eh. Tapos ikaw, nakigamit ka na sa kanila, puta na scam ka pa nila, saan ka pa? Facebook account were taken down by your platform due to it said there impersonation. So I cannot understand why do you take down an account due to impersonation. So how does it happen? So how will you determine that really is this account is impersonated? Because this account was reported to COMELEC as my official election account for... Utangin na walang pakialam si Facebook kay COMELEC. Wala silang partnership. Wala silang pake. So, kung inirehistro mo yan sa COMELEC, putang ina yan, sa Pilipinas mo nirehistro yan. Hindi sa Facebook. Yung Facebook pag-aari yan ng ibang bansa. Nagsasasabi nito. Yeah, for my daily activities during election. Nahihirapan siya. Tangina. Ang sakit. Yung mukha niya. Tangina, naubos yung baon ko. Sabay yung mga nasa likod niya, tawanan ng tawanan. Putanginan to kasi. Dati manikurista lang kasi to. Putangina, naging congresswoman to. Ewan ko ba kung bakit. Thank you, Madam Congressman, Mr. Chair, if I may. Madam Congresswoman, thank you for your question. Certainly impersonation is a violation of our community standards. And there, you know, I can say that I don't know the specifics of your case, but let me talk about a little. Naintindihan mo. Franz Castro, I do not know the specifics of your case. Di ka naman kasi importante. Putang ina, buti sana kung ikaw si Xi Jinping. Nagreklamo yung Facebook niya, yan, importante yan. Pero puta kung ikaw lang, wala kang kwenta. Oo, hindi alam ni kasi kung makapagtanong ka, bakit? Bakit na-scam nyo ako, tinanggal nyo yung account ko? Impersonation. Bakit ganun? Parang inaano mo na sila kaagad, pinapananagot mo sila eh. Sana ang tanong, my account was taken down due to impersonation. That's the violation of the account. Now, what are your rules in taking down accounts with for example, that kind of a violation? Like
impersonation, copyright, etc., etc. How do you do it? Something like that to naman si Franz Castro. A little bit about how we try to deal with issues of impersonation, right? First of all, Alam ni Kuya, may hirapan siyang ipaano eh. Alam niya, putang ina, para siyang nagtuturo ng bisikleta sa unggoy eh. Puta, para siyang tinuturuan magbisikleta yung gorilla. Alam nito ni Kuya na putang ina, mahihirapan ako ipaliwanag to. Kailangan in the most layman term. Para maintindihan nito. Kaya the reason why your account were taken down or was taken down. Mali pa yung grammar ko. By Meta due to impersonation is because you did not adhere to the ano yun yung tinatawag nila yung two verification policy, whatever. May mga ganun yung verification policy na may cellphone, may te-text sa'yo, ganyan. Hindi ka nagganon kaya ka na take down as impersonation. Wala ka kasing pagkakakilanlan eh. There can be a number of different reasons that an account might be taken down, right? Yung authentication, two-way authentication, something like that yun eh. There can be repeated violations of our community standards, or there can be very severe violations of our community standards. But other times, it can be because someone was able to, unfortunately, gain access to your account. Not your account, but anyone's account, right? It can happen that unauthorized access can take place, right? In those cases, they may, once a hacker has gained access to an account, then sometimes what we see is they go and delete the account, or then they take over that account to use it for their own purposes, And what we do in those cases is we work with the rightful account holder to retake control of their account, right? So we ask for credentials. It could be a government ID. It could be various email addresses or other identifying information that were used with that account in order to regain control of it. I think yes, the two-way authentication system. One thing we've seen and that we know is an extremely effective guard against having accounts taken over by hackers is two-factor authentication. Two-factor authentication is really the first line of defense. Ayun ang tanong, nag two-factor authentication ka ba? Franz Castro, hindi mo pa rin alam yun. Ibig sabihin, yun yung pagkukulang mo. Kaya na-suspend yung account mo dati. Any user on Facebook, including members of Congress, have against their accounts being taken over. If you have two-factor authentication on, anytime someone would seek to make changes to your account, it would ping you to make sure that you're the right person and you're authorizing those changes. I would urge everyone to make sure they have two-fact turned on their account. I think it's also worth noting that, for government officials, for politicians who are engaged in an election cycle, we have specific channels where we can work together. We have our Meta Support Pro channel that you can access and that we're happy to work with you to make sure you have access to, so that if you have specific issues with your account, other members of Congress, other people running for election can access those channels. I think it's also worth noting, and I didn't really mention this in my opening comments, but I think I should. Ayun nga, Congressman, I would just emphasize again that if you or another member of Congress is having any types of these issues, we can certainly provide you access to our Meta Support Pro and other channels so that we can solve these problems together. Mr. Chair, may I ask also that, are you familiar with troll armies? Troll armies, or mass reporting of an account so that it could be take down for any other reasons? Are you familiar with that? Ano mo sagwa, no? Ewan, ako naiintindihan ko, if sumable ako sa grammar, hindi ako teacher eh. Pero kung teacher ka, tapos pinagmamalaki mo pa, ang inyong teacher sa Senado, tapos hindi ka marunong mag-grammar. Tangin na yung English mo, parang puta English kalabaw. Hayop niya nakakahiya.
because I'm Tapos itong kupal na to, ang nagsasampa ng demanda kay BP Sara. Itong kumag na ito na puta ni hindi maayos yung kanilang pagsasalita ng English. Ito ngayon, yung may mga control sa mga bagay-bagay po tayo na mabang klase. suspecting that my personal account was a victim of that scheme by army trolls or by Sige. by a group Ano? would like to take down my account, because as I can see here down in my your process of checking the misinformation and disinformation, it would be if it is mass reported, it goes to your AI, and then after that, human checking, right? Right, in your graph of how to determine the disinformation or violation of your community standards. So so my questions is, are you familiar with that scheme? Questions is... Ay, na may questions is... My questions is... Ilang yan. Sakit sa ulo. Mr. Chairman, thank you. Madam Congresswoman, coordinated mass reporting absolutely violates our policies. We have seen that type of behavior before and certainly if we detect that type of behavior, then we would seek to make sure that any decisions that are made about accounts are the correct ones. And then we would also try to go after the people who are engaged in the coordinated mass reporting, because that clearly does violate our policies. And that's the type of abusive network that we would seek to prohibit from utilizing our platforms. Another question, Mr. Chair, is about the... I-acknowledge mo naman yung sagot. Naintindihan mo yung sagot niya. Okay, thanks for your answer. Wala man lang ganun. Puta, tanong ka ng tanong eh. Sagot naman ang sagot tong isa eh. Hindi nga nila alam kung naiintindihan mo. In action of the Meta on the AI-generated images abused. I was also a victim of that when I hold a gun. They are using the AI generated. Yeah. Ay, Diyos ko po, Claire. Ay, putay na, Claire tuloy. Franz. But still in the platform. But the Meta is not doing anything about that. And many progressive organizations and individuals are victims of that, Mr. Chair. Yung Amerikano putang ina niyan. Hindi ko naintindihan. Mr. Chairman, sorry. So the question... Hindi naintindihan yung tanong. Okay, putay na naman kasi. I-text mo na lang. Franz Castro, i-text mo na lang. Baka maintindihan pa yan. Nak ng tanapay, oh. So how do you detect, or why are you not taking down AI generated images that you think are not or inappropriate or not true or misinformation? Thank you. Hingal. Hingal si Franz Castro. Walang nyo. Pinahirapan nyo naman. Ito naman si Kuya, oh. Mr. Chairman, thank you. Madam Congresswoman, and for the committee, I think I would start from the place of our view of misinformation is that whether or not it's AI generated or not, it would be misinformation, right? And so I think first and foremost, what I would say and emphasize is that our misinformation policies apply to content that is AI generated and is not AI generated. Now, taking a larger look at AI generated content, okay. There's a few different pieces to this, right? First and foremost, if people use Meta AI in our own products to generate, for
generative AI imagery or the like, we have the ability to detect that, right? And detecting the difference between generative AI and non-generative AI content. And so that's an area where we really need, just generally speaking, at Meta, we're required to disclose who is paying for the ad and sponsoring the content. You would also have to go through an authorization process, which would include, in most cases, providing a government ID. Okay, And you would have to be, you on that. if I could just finish one last Yeah, point, okay. you'd have to be located in Gusto mo na putulin? Dali lang, di ka kayo nagkakaintindihan, puputulin mo pa. Walang iya talaga naman to si Ante. Oh, Ante! Okay ni Nana, oh. Okay ni Nana Matun. Oh. Mangibabayin ka. in Philippines, right? If you want to run a social issue or political ad, you'd have to be located in Philippines, right? And so there's a series of steps that you have to take to cross that threshold in order to be able to run those types of ads. And then in addition to it, if it is AI generated, you'd be required to disclose that it is an AI generated paid piece of content. Thank you. So, really, it's very hard to determine because the name of the account is alias, or the name of account is just like a, like for example, Makabayan. The account is using our political organization. That account names Makabayan, it's using our political organization, but it has this what I saw an AI generated images of mine with guns, with the rebels, etc. I will give you the images later so that you can see. Mr. Chair, if I Congratulations, Claire Castro. Oh, tangin na yan. Hindi, kaya ko lang naman to pinlay. Natatawa lang ako. Kasi, sa mga public officials, ang taas-taas ng ano natin, ang taas-taas ng, hindi na lang, sa mga jowa ninyo. Sa mga jowa nyo, nililigawan ninyo, mga nagmamahal sa anak ninyo, sa mga jowa ng anak nyo, kumbaga mga girlfriend ng mga anak nyo, boyfriend ng mga anak nyo, ang taas-taas ng standards natin. Oo. Tapos biglang makikita natin, especially ganito, yung mayroon pang inimbita na mga taga-ibang bansa. Anong magiging... Mantakin mo, congresswoman ka na, hindi mo ma-articulate yung sarili mo, yung mga gusto mong sabihin dito sa mga foreigner na to. Hindi mo maayos ng maigi. Maayos na maigi pa. Pati ako, nalilito ko sa iyo eh. Yung mga sasabihin mo. Tapos eto, magka-craft ka ng batas. Tapos gusto mo pang tumakbo senador. Di ba? Gusto nga natin taasan yung level ng mga politiko natin. Dahil sa totoo lang, marami nagsabi sa akin na wala na yung mga Joker Arroyo type, yung mga Dick Gordon, magaling yan, yung mga Dick Gordon type, mga Nene Pimentel type, diyan sa Kongreso, mga Gordon type, ay mga Arroyo type, mga Divinesha, mga Bilyar, wala na yung mga ganun, no? Yun yung sinasabi nila sa akin. It's because hindi na natin pinipili yung mga kandidatong inilalagay natin sa posisyon. Pucha na, okay na lang sa atin yung ganito. Yung ganyang mga politiko na naknang toklay, nakakahiya. Walang mga hiya itong mga ito. Sabi ko nga eh. Walang mga hiya na sana man lang bago kayo humarap dyan, putangin na, nag-practice kayo. Hindi nyo alam yung pinag-uusapan, hirap na hirap pati yung resource person na intindihin kayo at ipaintindi sa inyo dahil hindi nyo muna inaral yung sistema bago kayo tatatanong-tanong dyan, at least man lang sana. Well, sa bagay, ako naiintindihan ko itong mga
IT experts na ito, ganyan din ang naging problema ni Mark Zuckerberg noong nagkaroon ng hearing ng Facebook sa Amerika sa Senate. Hindi talaga naiintindihan ng mga matatanda, yung mga low-tech na mga senador, yung technology. Okay lang kung yung technology yung hindi mo maintindihan eh. Okay lang yun kasi nga may edad ka na. So, ano talaga yan? Kumbaga, it's a given. Pero bilang isang congresswoman na ang second language ay English. Tapos, kung ako, normal na tao ako, I'm not good at English, or I'm not good in English, I think it's okay because I'm just a normal person. Sorry, I'm not a normal person because I'm a vlogger daw. So, I'm only a normal person. Unlike you, you're a congresswoman. You're supposed to be drafting or crafting laws. Hindi ba? And syempre naman, when you draft law, when you craft a law, it should be written in both English and Tagalog, right? So at least man lang, yung articulate in speaking in English, at least man lang, bilib na bilib ako kay Rog kanina eh. Si Rog Gutierrez, kasi kahit walang kwenta yung sinasabi niya, magaling siya mag-English. Mukha siyang matalino. What more, etong hindi talaga marunong mag-English, hindi niya ma-articulate, ma-explain yung sarili niya, para siyang batang may sakit na hindi alam kung paano niya i-express sa nanay niya kung ano yung masakit, yung ulo ba, yung tiyan ba, yung kasukasuan ba, hindi ba? So nakakahiya ito. And ganito na po yung mga klase ng mga politiko natin sa Congress, sa Senate. Even sa Senate, marami din dyan mga ganito. Sana, pag naglagay tayo ng mga ng mga tao dyan, make sure na talagang matalino, magaling at mahusay gumawa ng batas. Kasi kung ganitong klase ng mga mambabatas, itong mga ganitong klase dapat talaga minamata natin to. Ikaw naman masyado ka naman nagmamagaling, Boss Dada eh. Hindi ka rin naman magaling mag-English. Hindi naman ako congressman. Kung congressman na ako tas hindi pa ako magaling mag-English, yun, pwede nyo na ako i-call out. So I'm calling out itong si Franz Castro. Mag-practice ka pa, gusto pa maging senador. Pinagre-resign, pinatatalisik mo na si Pangulong Duterte dito, hindi mo pa maayos-ayos yung English mo. So yun lang ang masasabi natin. Napakaganda. In fairness, napakaganda po ng naging output nitong hearing na ito. And I just hope na magtuloy-tuloy yung magandang relationship ng Congress and mga vloggers. Nakakatuwa lang na they are going to craft a law. Tapos, ang pinagkukunan nila ng information when doing so is tayong mga vloggers. So, that is somehow a, kumbaga parang, ano na yan, yung, it's an honor. So, good job sa Congress ngayon. Although nakakalungkot na yung ating mga kasama na si Mark Lopez, si Sas Rogando Sasot, si Doc Lorraine and Ka Eric Celis, ano pa naman sila, mga IPANO party list representatives pa naman yung dalawa na yan, na-cite in contempt. Yun lang yung pinaka nakakalungkot na part. Kasi this could have been productive and victorious on both sides or on both ends kung wala sanang na contempt. But it's sad to say na yung mga pinakamamahal din nating mga kasamahan sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte na-cite in contempt. Hindi natin kontrolado yan kasi it's within the powers of yung Congress and ayun, may mga nakita sila na violate nitong mga kasamahan natin na kaya sila ay na-issuehan ng contempt order. Kaya ako naman, my game plan was never to, or at as much as possible, if you're not being asked, do not say anything. Kasi nga, anything you say can and will be used against you in the court of law because you are under oath.
Ayan, so yan po ang mga nangyari, and I hope that the Congress will be okay with this reaction video. I am just reacting kay Franz Castro, but all in all, my impression dito sa Congress, kahit papaano, medyo nagbago kasi ako, I consider myself as a hard-hitting critic of this government. And luckily, I'm still free. Di pa ako napapakulong at hindi ako napakulong sa aking pagpunta diyan sa Kongreso. And I hope that that it will be the same, or I want to keep it that way. Ayoko nang syempre ayaw naman natin na ma-hold tayo in contempt or makulong tayo kasi ang hirap talaga kapag hindi ka malaya. Alright, so thank you very much mga boss. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Mag-like and share. Wag po kayong disclaimer lang po. Wag po kayong maniwala dito sa channel natin. Wala pong kwentang channel ito. Ito pong channel na to ay for entertainment purposes only. Pero i-like and share nyo kung kayo na-entertain, natuwa at gusto nyo matuwa yung mga kapitbahay ninyo, gawin ninyo yan. Comment din para mabasa natin at ating ma-correct kung ano yung mga dapat natin i-correct. You're all amazing. Good night. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.